Ang laki na po ito, farmers. Ang taas na po ng hindi natin ng damo. Hanggang doon po mga ka-farmers sa hello mga ka-farmers. So for today's video po mga ka-farmers ay update ko po kayo sa ating mga tanim po na papaya. So for 1 month old po mga ka-farmers ay ganito na po kalaki yung ating mga papaya ka-farmers. Yan po yung nasa aking likuran po hanggang doon po sa dulo at papaliko po din po mga ka-farmers. So for 1 month old ka-farmers ay ganito na po kahaba yung ating tanim na papaya po mga ka-farmers. So sobrang ganda po ng ating mga papaya ka-farmers. So partida po nito mga ka-farmers ay wala pa po tayong nailagay na fertilizer po dito sa ating papaya. So yung ginawa lang po natin mga ka-farmers ay nilagyan po natin ng damo dito sa kanyang palibot or paligid mga ka-farmers, para maiwasan po dito yung pagtubo ng mga damo. It serves po sa ating papaya as kanyang beadings. Yan po. So yan po, damo po yan mga ka-farmers. So pag nabulok po itong damo mga ka-farmers ay ano po, magiging fertilizer po niya ito. Magiging pataba po niya. So ituturo ko po kayo mga ka-farmers. Samahan niyo po ako, let's go. So ayan po mga ka-farmers. So itong isa po mga ka-farmers ay nayari po kasi yung isa nito, kaya late po ito na atin na napunlaan. So yan po, ang laki na po ka-farmers. Ang taas na po ng kanyang mga puno. Yan po. So nasa tabi lang po ito ng aming bakod mga ka-farmers ko itinanim. Yan po. So yan po, may yung bagong tanim po natin ng mga lunggay ka-farmers ay ano na rin po ka-farmers, nagsimula na po siyang magdahon. Ayan po. So yan po mga ka-farmers yung bago nating mga tanim na malunggay. So baka sa susunod na mga buwan ay pwede na yan natin na madahunan. So yan po. At buhay na rin po yung bago nating tanim na tangad ka-farmers. Yan po. Yan. So hanggang doon po mga ka-farmers sa gate po natin. Yan po. So yan po yung ating mga update sa ating papaya ka-farmers. So ito nga ka-farmers, sobrang ganda po nito. Yan. So sobrang ganda po nito mga ka-farmers. So tignan nyo po mga ka-farmers, yung kanyang paligid ay puno ng pinagdamuhan po namin. Tapos may mga baka po kasi dito din sa amin. So kaya yung natuyo na po yung dumi ng baka mga ka-farmers, so, kinuha ko at iniligay ko po dito. So ito po yung kanilang nagiging pataba po ka-farmers. Yan po. Kaya sobrang ganda po nito mga ka-farmers. Ayan po. Kitang kita po natin sa kanyang resulta po ng dahon ka-farmers. Sobrang berde po. Ayan po. Sobrang ganda po ng kanyang ayan po, sobrang ganda po. Ganon din yung ginawa natin sa mga bago nating tanim na tangad ka-farmers, tanglad. Yan po. Nilagyan po natin ito ng mga dumi ng baka. So ito po yung baka mga ka-farmers. Yan po. Disclaimer po, hindi po sa atin yan mga ka-farmers. So yung mga dumi po yung mga dumi po niya mga ka-farmers
Diyan po yung mga itim po dyan. Yan po yung kinukuha natin once na natuyo na po ang kanilang dumi. So napakaganda po ngayon ng ating mga papaya mga ka-farmers. Yan. So kahapon lang po ka-farmers ay umulan po. So kaya hindi po tayo nakadilig ngayon. So nakasave po tayo ngayon ng tubig po at oras. Yan po. So sobrang ganda po ka-farmers. So imagine nyo po mga ka-farmers, one month old pa lamang po ang ating papaya. Ayan po. So siguro mga ka-farmers, sa susunod po na buwan ay magsisimula na po siguro itong mamumulaklak. Ayan. So napakaganda po ka-farmers, lalo pa at umulan po kahapon. Yan po. So ngayon sobrang basa po ng lupa po nila. Kaya nakakainom po talaga sila ng tubig. So yan po mga ka-farmers, oh. So sa ano po, sa tabi lang po ng bakod namin ko itinanim po yan mo po mga ka-farmers. So ayan po dito naman po. So ayan po. parang ginawa ko na rin po na bakod yung ating papaya po dito. Ayan po. Ayan po, oh. So talagang sabay po talaga yung kanilang pag-grow. So sobrang ganda po tingnan ng ating mga tanim ng papaya mga ka-farmers. So dito mga ka-farmers ay meron tayong papaya, meron tayong tanglad, meron tayong malunggay. Manok na po lang ang kulang po mga ka-farmers. At kumpleto ricados na po ang ating nilagang manok. So mayroon din po tayong ano dito ka-farmers, hindi ko lang alam kung anong tawag po sa inyo nito. Ito ay tawag dito sa amin ay karabo. Ayan po. Ito po yung ginagawang pangsahog po sa baka para bumango po. Ayan po. Ito yung karabo. So kaya dito ko po inilagay ka-farmers kasi sabi daw po nila ay takot po yung ahas, na babahuan po sila yung ahas nito. At saka yung tanglad po. Yan po. Allergy daw po yung mga ahas sa mga tanim po na ganyan mga ka-farmers. Kaya sinadya ko pong nilagay dito po sa bakuran po namin. So yan po mga ka-farmers. So once again mga ka-farmers, ako po muli ay taos puso pong nagpapasalamat sa inyong lahat po sa walang sawang panonood nyo po sa mga video na akin pong ina-upload po mga ka-farmers. Ayan. So mga ka-farmers, see you in our next vlog. Daghang salamat. Bye bye.